Sa simula ng Chapter 8, Woodblock, makikita si Vanne Furshaw na may hawak na kahoy habang naglalakad sa loob ng nayon. Kasama niya sina especially Arda, ang dating head butler ng House Furshaw, at si Dee, ang deputy knight commander. Simple lang ang itsura ng eksena, parang karaniwang gawain lamang, ngunit malinaw na may iniisip si Van. Habang bitbit nila ang mga kahoy, ramdam na nagsisimula na ang susunod na yugto ng kanyang plano para sa depensa ng nayon. Sa paligid ng apoy, ipinaliwanag ni Vanne Furshaw na hindi sapat ang simpleng bakod o pader. Sinabi niya na hindi pwedeng depensa lang ang isipin, kailangan ding magplano ng paraan para umatake ng hindi nalalagay sa panganib ang mga taga-nayon. Ipinaliwanag ng isang taga-nayon na kahit ngayon, kaya pa ring batasin ang wooden fence gamit ang sibat. Dagdag pa ni especially Arda, kung kaya nila itong gawin, tiyak na kaya rin ito ng mga kalaban. Ipinaliwanag ni Van na kung mababa ang pader, mahina rin ang magiging epekto ng depensa. At kadalasan ang tanging pag-atake ay arrow magic mula sa itaas. Biglang nagtaas ng daliri si Van at buong siglang sinabi ang isang ideya, a catapult. Nagulat si especially Arda at agad na tumutol, sinabing ang catapult ay pang-siege lamang at ginagamit para sirain ang malalaking istruktura tulad ng castle walls at lookout towers, hindi para sa depensa. Ipinaliwanag din niya na ito ay mabagal at mahirap tutukan ng tama. Sa isip ng lahat, tila hindi akma ang ideya ni Van sa isang maliit na nayon, kaya't napuno ng pagdududa ang kanilang mga mukha. Hindi natinag si Van at ipinaliwanag ang kanyang naiisip. Sinabi niya na kung maraming bato ang ihahagis ng sabay-sabay, kakalat ang atake. Kung tutok ito sa gate kung saan dadaan ang mga raiders, magiging epektibo ito kahit hindi eksakto ang tama. Biglang nagsalita si Dee at nagmungkahi na lalong lalakas ang epekto kung lalagyan ng langis at sisindihan gamit ang sulo. Napatigil sina especially Arda at ang iba, napatingin kay Dee, at agad na nagtanong si especially Arda kung sino ang gagawa ng ganoong mekanismo. Sa huling panel, biglang ngumiti si Vanne Furshaw at itinuro ang sarili habang masiglang sumagot, "Me." Habang tahimik ang lahat sa paligid ng apoy, may halong gulat at pagdududa sa kanilang mga mukha. Sa kabila ng kanyang ngiti, malinaw sa isip ni Van ang katotohanan, ang kanyang creation magic ay hindi panglaban, ngunit kung gagamitin sa tamang paraan. Maaari itong maging sandata para sa depensa ng nayon. Dito nagsisimulang mabuo ang susunod na hakbang ng kanyang plano, kahit pamukhang imposible sa paningin ng iba. Habang nagpapahinga sa isang gilid ng nayon, tahimik na nagmuni-muni si Vanne Furshaw tungkol sa kanyang kakayahan. Inalala niya na sa buong biyahe papunta sa nayon, intensibo siyang nagsanay ng creation magic. Dahil dito, natuklasan niyang kayanan niyang baguhin at i-deform ang iba't ibang materyales tulad ng kahoy, bato, bakal, at iba pa ng malaya. Gayunpaman, aminado si Van na hindi pa niya lubos na nauunawaan ang buong saklaw ng kanyang kapangyarihan. Kaya patuloy niyang pinipino ang kontrol at imahinasyon upang tuluyang makabisado ang kanyang mahika. Sa kagubatan malapit sa nayon, magkasamang naglalakad sina Van, Ortho, at Dee. Ipinaliwanag ni Ortho na pinaalis na nila ang mga bandido, kaya ligtas nang umalis sandali sa nayon. Ikinwento rin niya na matagal na siyang nangangaso ng mga halimaw sa paligid upang kumita ng pera. Sa gitna ng usapan, casual na sinabi ni Van na masaya pala ang ganitong gawain, bagay na ikinagulat ni Ortho. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ortho na kakaiba talaga ang batang lord, isang noble na hindi takot humarap sa panganib. Biglang huminto si Ortho at tumingin sa paligid ng kagubatan. Sa kanyang likas na instinct bilang veteranong adventurer, sinabi niyang, ito na ang lugar. Ipinaliwanag niya na may palatandaan ng presensya ng halimaw, kaya kailangan niyang umalis sandali para suriin ito.
Namangha sina Van at Dee sa matinding intuit ayon ni Ortho, dahil bago pa man lumitaw ang halimaw, ramdam na niya ang presensya nito. Bili ni Ortho kay Van na manatili muna sa lugar at mag-ingat, dahil delikado ang paligid. Habang nananatili sa kagubatan, napansin ni Van Nefershaw ang isang napakalaking puno. Agad niyang sinabi, "Itong puno ang maganda." Ngunit mabilis na tumutol sina Dee at ang kasama nila. Ipinaliwanag na sobrang kapal at sobrang laki ng puno, kaya imposibleng putulin gamit ang ordinaryong paraan. Sa kabila ng kanilang pag-aalala, kalmado lamang si Van. Sa kanyang isip, hindi mahalaga kung gaano ito kalaki, basta malinaw ang imahe sa kanyang isip, posible itong hubugin gamit ang creation magic. Tahimik na isinara ni Van ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-focus. Ipinaliwanag niya na mahirap gamitin ang creation magic, kapag hindi malinaw ang imahinasyon, nagiging marupok o kakaiba ang resulta. Ramdam niya ang init ng mana na dahan-daang umaakyat mula sa kanyang tiyan patungo sa mga daliri. Nang maabot ng mahika ang kanyang mga kamay, maingat niyang hinawakan ang kahoy at unti-unting binago ang hugis nito, na parang nililok lamang gamit ang kamay. Sa sandaling iyon, napatunayan na ang lakas ng kanyang kakayahan ay hindi nasa lakas ng katawan, kundi sa eksaktong kontrol at malinaw na imahinasyon, isang pundasyon para sa mga susunod niyang plano sa depensa ng nayon. Sa loob ng isip ni Van Nefershaw, malinaw ang proseso ng kanyang creation magic. Inalala niya ang prinsipyo na, habang mas maliit at mas detalyado ang imahe, mas magiging matibay ang resulta. Isa-isang pinansin ni Van ang bawat hibla ng kahoy, ang direksyon ng wood grain, ang kapal. At ang natural na hibla nito. Sa kanyang imahinasyon, pinilipit at pinagtagni-tagni niya ang mga hibla, hinahabi ang mga ito na parang sinulid upang mas tumibay. Unti-unti, nahati ang malalaking hibla sa mas maliliit at mas pinong fiber. At doon niya napansin na mas nagiging siksik at mas matatag ang istruktura. Tahimik niyang nasabi sa sarili, mukhang gumagana. Sa isang iglap, nabuo sa harap ni Van ang isang perpektong hugis kabong block. Kahit gawa sa kahoy, ang itsura nito ay makinis at halos parang plastic, walang gaspang, walang bitik. Nakalutang ito sa hangin sa harap ng kanyang mga kamay, tanda ng eksaktong kontrol sa mana. Sa isip ni Van, malinaw ang conclusion, ito ang resulta. Hindi lang ito simpleng kahoy, isa itong bagong material na mas pino, mas siksik, at mas matibay kaysa sa ordinaryo. Nagtipon ang lahat sa paligid ng mga wood blocks na ginawa ni Van. Si Dee ay namangha at agad na nagtanong kung ano raw ang tawag dito. Si Van, medyo nag-isip, saka sumagot na hindi rin siya sigurado sa pangalan, ngunit maihahalin tulad daw ito sa nanofiber wood. Isang kahoy na binuo mula sa napakapinong hibla. Dagdag pa niya, mas matibay ito kaysa sa normal na kahoy, at balak niyang gamitin ito bilang pangunahing material sa paggawa ng mga istruktura para sa teritoryo. Habang gulat ang lahat, mahinahon namang sinabi ni Van na ipagpapatuloy na lang ang mas masusing pagproseso sa susunod, at sa ngayon ay dalhin muna ang mga ito sa karwahe. Hindi nagtagal, dumating si Ortho at sinilip ang isa sa mga block. Bahagyang nag-alinlangan siya at nagtanong kung pwede ba itong subukan. Sa pahintulot ni Van, sinubukan niyang hawakan at igalaw ang block, at agad siyang napakunot noo. Mas magaan ito kaysa sa inaasahan, ngunit ramdam ang tibay. Sa isang maingat na hampas, napatunayan ni Ortho na hindi ito madaling masira. Mula sa gilid, pinagmamasdan ni Van ang reaksyon ng lahat, may bahagyang ngiti habang iniisip kung gaano pa kalakas ang potensyal ng material na ito. Upang tuluyang masubak ang lakas, buong lakas na hinampas ni Ortho ang woodblock sa lupa. Isang malakas na wham ang umalangaw-ngaw, kasabay ng pagsabog ng alikabok. Nagulat ang lahat, hindi nadurog ang block, at ang impact lamang ang nag-iwan ng marka sa paligid. Tahimik na napatitig sina Dee at ang iba pang kasama, habang si Van ay nanatiling kalmado.
Sa sandaling iyon, malinaw na malinaw. Ang simpleng eksperimento ni Van Nefershaw ay nagbunga ng isang napakahalagang materyal, isang pundasyon para sa depensa at pag-unlad ng kanyang teritoryo. Matapos hampasin ni Ortho ang woodblock gamit ang buong lakas niya, nagulat ang lahat nang hindi ito nabasag. Malalim ang bitek sa lupa at sa batong tinamaan, ngunit ang woodblock ay buo pa rin, may kaunting gasgas lang sa ibabaw. Pawis na pawis si Ortho habang nakatitig sa resulta at aminadong sinabi na kahit ginamit niya ang buong lakas, hindi pa rin ito nasira. Sa tabi niya, tahimik na nakamasid si Van Nefershaw, halatang nagulat din sa naging resulta ng sarili niyang creation magic. Napakamot sa ulo si Ortho at napabulalas ng tanong kung alin ba talaga ang mas matigas, bato o kahoy. Sa kanyang karanasan bilang veteranong mandirigma, malinaw na kaya niyang basagin ang bato, ngunit ang kahoy na hawak nila ngayon ay ibang klase. Sa isang panel, makikitang seryosong iniisip ni Van ang tanong, habang si Ortho ay bahagyang tumatawa upang pagaanin ang sitwasyon, sabay sabing, at least, nakakuha tayo ng sobrang tibay na materyal. Dito unti-unting nagsimulang maunawaan ng lahat na hindi ordinaryong kahoy ang ginawa ni Van. Sa loob ng kariton, makikitang napapalibutan si Van Nefershaw ng sandamakmak na gamit at materyales, mga metal parts, gears, at iba pang komplikadong pyesa. Tinanong siya kung hindi pa ba nauubos ang kanyang magic energy, lalo na't creation magic ay kilalang malakas kumonsumo ng mana. Lalo na kapag detalyado ang ginagawang bagay. Si Van ay sandaling nag-isip at tahimik na sumagot na hindi rin niya sigurado, dahil kahit siya ay nagugulat sa dami ng nagagawa niya nang hindi agad napapagod. Sa gitna ng konsentrasyon, sinubukan ni Van ang isang bagong ideya. Ipinaliwanag niya na hindi kailangang metal ang sandata. Pinapikit niya ang mga mata at inisip ang isang normal-sized weapon, malinaw ang hugis, balanse, at talas. Sa tulong ng creation magic, unti-unting nabuo ang isang kahoy na espada na hugis katana, sobrang nipis at sobrang talas ang blade. Habang kumikislap ang anyo nito, ramdam ng lahat na hindi ito basta dekorasyon, kundi isang tunay na sandata na kayang makipagsabayan sa bakal. Nang tuluyang mabuo ang sandata, namangha si Zina habang hawak niya ang kahoy na katana. Kita sa kanyang mukha ang tuwa at pagkamangha habang kumikislap ang espada sa kanyang mga kamay. Sa kabilang panel, iniabot ni Van ang sandata at mahinahong sinabi, "Take this." Tahimik na tinanggap ni Zina ang espada, halatang emosyonal sa tiwala na ibinigay sa kanya. Sa sandaling iyon, malinaw na ang ginawa ni Van Nefershaw ay hindi lamang materyal, ito ay isang simbolo ng bagong simula, lakas, at proteksyon para sa buong teritoryo. Maingat na iniabot ni Van Nefershaw ang bagong likhang sandata kay Zina, ang kanyang tapat na kasamahan. Sa unang tingin pa lang, kitang-kita ang kakaibang anyo ng sandata, isang palakol na may detalyadong hugis at kakaibang aura. Biglang namula si Zina, hawak-hawak ang sandata na parang isang napakahalagang kayamanan. Sa sobrang tuwa, sinabi niyang, "I will cherish this heirloom," yakap ang palakol na parang hindi na niya bibitawan. Sa likod niya, bahagyang napangiti si Van habang tahimik na pinagmamasdan ang reaksyon, ramdam na ramdam ang pagiging inosente at taos-puso ni Zina sa pagtanggap ng regalo. Sa gitna ng kanilang usapan, napansin ni Van ang bahagyang pag-aalinlangan sa mukha ni Zina, kaya't nagtanong siya kung hindi ba nito gusto ang mga palakol. Agad namang nagulat si Zina at dali-daling sumagot na talagang mahal na mahal niya ang mga palakol. Yakap-yakap pa rin ang sandata na parang bata. Ipinaliwanag ni Van na isa ito sa pinakamalalakas na sandata na kaya niyang likhain, maaari itong gamitin bilang palakol, martilyo, o kahit sibat, depende sa sitwasyon. Bagamat aminado si Van na hindi pa niya lubos na nauunawaan ang konsumo ng magic energy, malinaw sa kanya na ang production magic niya ay may tunay na halaga, lalo na kung magagamit ito sa tamang paraan.
Masayang ngumiti si Zina at buong sigasig na sinabing sobrang nagugustuhan niya ang sandata. Sa huling eksena, makikitang hawak ni Vanne Fersho ang isang maliit na kutsilyo, may bahagyang pawis sa gilid ng kanyang mukha habang tahimik na nag-iisip. May ngiti siyang puno ng kumpiyansa habang sinasabi sa sarili na ang kanyang production magic ay maaaring magamit sa mga hindi inaasahang paraan. Binanggit pa niya na dadagdagan pa niya ito ng cute na engraving sa susunod, tanda ng kanyang pagiging praktikal ngunit malikhaing mag-isip. Sa likod ng ngiting iyon, malinaw na nagsisimula ng mabuo ang mas malawak na plano ni Van, isang plano kung saan ang simpleng paggawa ng kagamitan ay magiging susi sa depensa at pag-unlad ng buong teritoryo.